Mga kaibigan, maligayang pagbabalik po sa Pinas Balita. So eto na nga po, isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo ang LPA na minomonitor natin noong mga nakarang mga araw pa. So eto pong bagyo na ito ay pinangalanan pong bagyong Wilma sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Aalamin natin ngayon yung mga lugar na kanyang unang madadaanan at kung eto nga po ba ay lalakas into typhoon or super typhoon category. Aalamin din natin ang iba pang weather system na nakakaapekto at nagbibigay ng sama ng panahon ngayon sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago yan, please don't forget po muna to like and subscribe. Maraming salamat po. So ngayon, tara silipin po natin yung ating pinakamapa at eto po etong bagyong Wilma, hindi naman ito nakikitaan ng banta na magiging malakas na bagyo o yung sinasabi nating typhoon o super typhoon. Pero may mga senaryo tayong nakikita na ito ay magpapaulan sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas, ilang bahagi po ng silangan ng Mindanao, gayon din sa ilang bahagi ng South Luzon. So kung makikita nyo sa ating mapa, ito po ito po yung bagyong Wilma sa ngayon. At kung makikita nyo, mas palapit pa siya ng palapit sa ating landmass or sa kalupaan po ng ating bansa. Huli po itong namata na may estimated pong layo na 625 kilometers east of Catarman, Northern Samar. At tinataglay po nito sa ngayon ang hangin na 45 kilometers per hour. Malapit pa rin po yan sa may sentro at bumubugso naman po hanggang 55 kilometers per hour. Ang pagkilos po niya pa west-southwestward, medyo mabilis po sa 20 kilometers per hour. Sa ngayon ay tulad na aking sinasabi, kapag naging tropical depression ng bagyong Wilma, yung mga lugar na malalapit sa kanya ay tataas po agad sa signal number 1. Tulad ngayon, meron tayong signal number 1 na nakataas. Diyan po sa Northern Samar, sa may Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Eastern Visayas yan. Ito naman sa Mindanao area, apektado ng trap ng bagyong Wilma. May signal number 1 tayo sa Surigao del Norte. Kasama po ang Siargao at Bukas Grande Island. Kasama din ang Dinagat Islands sa mga lugar po na apektado ng signal number 1 ng bagyong Wilma. Pag sinabi po natin ito, makinig po kayo. Pag sinabi po natin signal number 1, meron po yung warning lead time na 36 hours at meron pong bilis ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. At kung sa mga lugar naman ninyo, yung mga lugar na binanggit ko ay medyo maganda yung panahon, so wag kayong mag-apura dahil sinasabi ng iba, Kuya, bakit po nakataas yung signal number 1 sa lugar namin pero mainit? Kasi meron po tayong warning lead time na tinatawag. So sa pagitan po ng 36 hours, doon mararanasan ang epekto po ng signal number 1. So hindi naman ito mapaminsalang bagyo, pero nakikita naman na magbibigay ito ng mga pag-uulan. Sa ating tinatawag po na track and intensity forecast, ito po yung pinaka tinatawag din natin na kanyang area of probability. Maglalandfall po ito sa December 5, Friday po, alas 8 po ng gabi. At kung makikita naman natin, may mga senaryo na talagang hindi siya lalakas into tropical storm, which is maganda yon. Yun po yung ating pinaka-inaabangan at pinapanalangin po. So ngayon, alamin natin yung mga lugar na kanyang mga matadaanan sa mga susunod po na mga oras. Mamayang alas 8 po ng gabi, itong bagyong Wilma, dadaan po 320 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar. Ayan po, dyan po siya banda. Nakikita nyo yung sirkulasyon ng hangin na yan. Yan po yung lawak ng sirkulasyon na meron dito sa bagyong Wilma. Pagdating naman po bukas ng alas 8 ng umaga, 105 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Talagang yung lokasyon niya, dito po sa Visayas area, hindi po talaga nagbago. Bukas naman din ng alas 8 ng gabi, nasa coastal water naman po siya ng Giwan, Eastern Samar. At nakikita natin dito, senaryo dito, hindi siya lalakas sa pagiging tropical storm, severe tropical storm, typhoon category o super typhoon. Maintain po siya, natatawid dito sa Eastern Visayas, lalabas sa kanlurang bahagi ng ating bansa bilang tropical depression na category ng bagyo. So magandang balita yan dahil ang kinakatakot talaga natin ay yung mga malalakas na bagyo. Pero pag ganitong medyo mahihina, kinakailangan lamang maging alerto tayo sa banta ng mga pagbabaha or mga pag-uulan. So bukod po dyan sa bagyong Wilma, ang iba pang weather system na nakakaapekto sa ating bansa ay ang shear line. So dito muna tayo sa tinatawag po natin na heavy rainfall warning. So ngayong hapon po, may mga tsansa po ng pag-uulan na aabot po sa 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Catanduanes, sa may Albay at sa may Sorsogon.
Meron naman 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Masbate. Ay by tomorrow naman po ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon, December 6, 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan naman ang aasahan natin. Diyan pa rin po sa may Catanduanes, sa may Albay, Sorsogon at Masbate. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan naman sa may Romblon, Camarines Norte at Camarines Sur. Saturday ng hapon hanggang sa Sunday ng hapon, ito mas dumadami mga lugar, 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Quezon, kasama po Marinduque, Oriental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at sa may Sorsogon. Ito, yung mga lugar na binanggit ko na yan, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha sa mga bahaing lugar at landslide po sa mga landslide prone area dahil po yan sa shear line. So ang shear line is yung salubungan po ng malamig at mainit na hangin. Ito yan banda, yung shear line na yan. Nakikita nyo naman. At dahil naman po sa bagyong Wilma, meron tayong nakataas na heavy rainfall warning. So makinig pong mabuti. Meron tayong ngayong araw na ito, ngayong hapon hanggang bukas po ng hapon na heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Northern Samar at Eastern Samar. Meron namang moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental. Kasama po dyan ang Negros Occidental, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Agusan del Norte, Misamis Oriental at Camiguin. By tomorrow naman po ng hapon hanggang sa Saturday po ng hapon, meron tayong heavy to intense rain na 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Biliran, sa may Cebu, kasama po ang Negros Occidental. Moderate to heavy rains naman ang ating aasahan pa rin na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa may Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Cebu at Negros Occidental. Moderate naman to heavy rains na merong 50 to 100 mm dyan po sa may Southern Leyte, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, Aklan, Capiz, sa may Iloilo, kasama po ang Antique, Guimaras, Surigao del Norte, Dinagat Islands, kasama po ang Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental at Camiguin. Lahat po ng mga lugar na binanggit ko ay dahil po sa banta ng bagyong Wilma. So possible from signal number 1, mas lumawak pa yung mga lugar na apektado nito. So tanong ng mga kababayan natin kung kailan itataas naman ang signal number 2. Upon checking po sa ating update dahil nga po doon sa track and intensity forecast at doon sa tinatawag natin na area of probability ng bagyong Wilma, hindi siya lalakas into tropical storm. So hindi itataas ang wind signal number 2 sa mga lugar na kanyang direktang maaapektuhan. Pero lagi kong sinasabi at pinapaalala po sa inyo, may mga mga possibilities na pwede pang mangyari or magbago sa kilos po ng bagyong Wilma. Bagamat hindi man ito nakikitaan ng banta na magiging malakas na bagyo, banta naman ito sa mga lugar na pwedeng makaranas ng mga pagbabaha or pagbabaha sa mga bahaing lugar. So kinakailangan mag-ingat pa rin tayo, lalo na alam naman natin no, napakaganda ng panahon ng mga nakarang araw, parang akala natin walang bagyo, pero ito namang bagyong Wilma, hindi naman po ito malakas. Sa pagkatala ng Pag-asa, 1 hanggang 2 bagyo ngayong December at nakakaisa na tayo ang bagyong Wilma yan. At sa mga susunod na update, upon checking, wala naman nagiging kasunod, pero hintayin muna nating makalabas etong bagyong Wilma, kaya kailangan i-monitor natin to lagi. Lagi po kayong mag-antabay sa aking mga update, kaya huwag niyong kakalimutan na mag-like, subscribe at pahitang notification bell para kada pag may mga update po ako, may mga update po tayo, ay mabilisan ko po kayong nano-notify. Sa ngayon mga kaibigan ko, yan po muna ang pinaka-latest natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat.